na mahal kong kaibigan, magnilay-nilay tayo sa salita ng Diyos. Ang topic natin ngayon sa ating pag-aaral ay kapayapaan na higit sa pagkabalisa. Ang bersikulo na ating pag-aaralan mula sa Filipos Kapitulo 4 versikulo 7. At ang kapayapaan ng Diyos, na higit sa lahat ng pagkaunawa, ay magbabantay sa inyong mga puso at sa inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Ang pagkabalisa ay nagiging isang pangkaraniwang karanasan na sa ating mundo. Sa buong mundo ay may mga alingaw ng digmaan, o mga banta sa kaligtasan at seguridad. Nakakaranas tayo ng mataas na antas ng salungatan at pagbabago sa mga kultura, at sa ating personal na buhay. Nag-aalala tayo tungkol sa ating kaligtasan, sa seguridad ng ating mga anak, at kung ano ang magiging anyo ng hinaharap. At kung hindi tayo mag-iingat, ang ating mga iniisip ay madaling humantong sa ating pagkabalisa. Maaari tayong mapunta sa sobrang pag-iisip at pag-aalala. Iba ang sinasabi ng Diyos sa atin. Sinasabi niya sa atin na isuko ang lahat sa Kanya sa panalangin. Ang pagsuko ng isang bagay sa Diyos sa panalangin ay pagkilala na Siya ang lumikha at direktor ng kasaysayan, at Siya lamang ang may kapangyarihan na mag-ingat sa atin at mga siwa sa ating buhay. Kung maingat nating babantayan ang ating mga iniisip at isusuko ang mga ito sa Diyos, sinasabi ng Diyos na ibibigay niya sa atin ang Kanyang kapayapaan. Ang kapayapaan ng Diyos ay nahihigitan ang lahat ng ating pangunawa dahil ito ay lumalampas sa ating balisa at nagbabagong mundo. Ang pagkakaroon ng kapayapaan ng Diyos ay hindi nangangahulugang wala tayong mga pagkakataon na makaramdam ng pagkabalisa. Ngunit kahit na sa pinakanakababalisang mga panahon, maaari tayong magpahinga sa katiyakan na ang Diyos ay kasama natin, at Siya ay mas makapangyarihan kaysa sa ating pagkabalisa. Kapag iniaalay natin sa Diyos ang ating mga iniisip at sitwasyon, hinahayaan natin Siya na kumilos. Hinahayaan natin Siya na baguhin ang paraan ng ating pag-iisip at pagkilos. Hinahayaan nating dumating ang Kanyang kapayapaan at bantayan ang ating puso at isipan. Ang totoo, wala tayong kapangyarihang baguhin ang ating mga iniisip o kalagayan, ang Diyos lamang ang may kakayahan. Kapag sinusubukan nating kontrolin ang mga bagay, madalas nating pinapalala ang ating pagkabalisa at pag-aalala. Ngunit hindi natin kailangang manatili sa lugar na iyon. Maaari nating dalhin ang ating mga alalahanin sa Diyos, at hayaan Siya na ibigay sa atin ang Kanyang kapayapaan bilang kapalit. Sa paglipas ng panahon, matutuklasan natin na ang Kanyang kapayapaan ay nagbibigay ng kapangyarihan sa atin na mag-isip at kumilos ng iba. Sa tuwing masusumpungan mo ang iyong sarili na nababalisa, maglaan ng ilang sandali upang huminto at manalangin. Maging tapat sa Diyos at sabihin sa Kanya kung ano ang iyong nararamdaman at iniisip sa sandaling iyon. Tandaan na ang Diyos ay laging may kontrol, at laging nariyan sa iyo. Maraming salamat sa iyong pakikinig, mahal kong kaibigan, sana naging pagpapala sa iyo ang mga bagay na ating pinag-aaralan.